medyo naantala po ang ating spokes hour kasi nabahala tayo ngayong araw na ito, no? Pero anyway, hahabol po tayo maski Lunes na at ang pag-uusapan po natin abay yung isang kritisismo ng lola nyo na nagsasabi na habang ako daw ay hindi sumusurrender sa Kongreso, wala daw akong karapatan na humingi ng remedyo sa ating hukuman. Well, unang-una po, ano pong mali dyan? Unang-una po, ang remedyong hinihingi ko po sa hukuman, sa Korte Suprema. Ang hinaing ko po ay writ of amparo kasamang certiorari. Ang amparo po ay para mabigyan ng proteksyon at ang certiorari po ay karapatan na lahat ng mga mamamayan na questionin ang gawain ng gobyerno dahil ito nga ay labi sa kanilang jurisdiction dahil meron tinatawag the grave abuse of discretion. Alam niyo, napaka-importante po nitong kapangyarihan ng certiorari, ha? Sinabi nga doon sa American case ng Marbury versus Madison na bagamat pinakamahina sa tatlong sangay ng gobyerno ang hudikatura, ang hudikatura naman yan, ang kapangyarihan niya ay unang-una, itinataguyod niya yung pinakamataas na batas sa ating bayan, yung ating saligang batas. At pangalawa, ang trabaho talaga ng Supreme Court ay itaguyod yung supremacy ng ating saligang batas. So kapag ang Supreme Court ay umakto para nga baliwalain ang mga ginagawa ng ibang mga ahensya at sangay ng gobyerno, ito'y hindi dahil sila ay supreme. Ito'y dahil ang supreme ay ang ating saligang batas. So hindi po totoo yung sinasabi ng isang lola natin na habang hindi ako sumusurrender sa Kongreso, hindi ako dapat humingi ng remedyo. Kasi yan nga po yung substansya mismo ng kapangyarihan ng hudikatura. Na kahit kailan, kahit sino pa, kapag ang kanilang ginawa ay labag sa saligang batas, kapag ito ay merong grave abuse of discretion amounting to lack of or in excess of jurisdiction, ay po pwede niyang baliwalain. So, ang ibig sabihin po niyan, kapag isang bagay ay ginawa na labag sa saligang batas, ay po pwedeng questionin dahil ito'y walang bisa. So kung walang bisa, dahil ito'y null and void, hindi siya valid from the very beginning, bakit naman mawawalan ka ng karapatan na questionin niya, no? Maski ikaw ay hindi pa sumusurrender. Now, pangalawa po, ako po ay pugante lamang sa Kongreso. Wala po akong batas na linabag. Ang linabag ko lang yung hindi ko pagpayag na ipresenta mga dokumento na sang-ayon naman sa tingin ko sa desisyon ng Korte Suprema ay hindi naman po, wala na pong kinalaman dun sa investigasyon in aid of legislation. Hindi ko na po i-discuss yung merito ng aking petition, hayaan na po natin i-discuss yan or desisyon na niya ng Korte Suprema. Pero iba po yung pugante dahil ikaw ay lumabag sa batas at iba naman yung pugante dahil ikaw hindi nagustuhan ang gawain mo ng Kongreso. Ang Kongreso po, mga politiko yan. That's a political branch of government. So sa tingin ko po, napakalaki ng pagkakaiba na isang warrant of arrest na inisyo ng Kongreso at ang warrant of arrest na inisyo ng hukuman. Ang pagkakaiba, politika ang desisyon ng Kongreso, samantalang ang desisyon ng hukuman, katarungan at batas. Napakalaki po ng pagkakaiba. Sa katunayan, ang tingin ko po, kaya nga ako pinupuruhan, dahil nga doon sa, unang-una, tayo po ay matinding kritiko ng Administrasyong Marcos. Pangalawa, sinisisi tayo, hindi lang pala sa isa lang. Sabi ng isang kaklasiko sa Kongreso dati, noong 17th Congress, dahil sinisisi tayo doon sa pulboronic video na ang nagbigay naman kay Maharlika ay ang puting ahas niya. Sinisisi rin tayo doon sa larawan na lumabas na nandun si Cassie at saka yung di umano ay ang talagang kinikilalang hari at reyna ng Pogo na kasama yung isang Rainier Chu. No? Well, ewan ko naman po bakit akong pagbibintangan niyang larawan na yan. No? Pero bahala kayo sa buhay ninyo. Sinasabi ko, wala akong kinalaman, kaya naman ako, pinaninindigan kong karapatan ko at pinangangalagaan ko ang isa sa pinaka-importante karapatang pantao, ang aking kalayaan. Pasensya na po kung yung ilang mga lola dyan, talaga nang gagalaite. Ako naman po, hindi naman po akusado ng pangangalakal ng droga. At siyempre po, ayaw ko ng bugsan, pero meron pa po akong katanungan doon sa relasyon ng lola natin, doon sa napawalang bisa sa kanya. Anyway, iwan na po natin yan. Alam na niyang ibig sabihin ko doon. But in any case, meron din pong nabanggit yung isang kongresistang babae doon sa kanyang PowerPoint presentation na ang SISTI daw ay kasama yung mga Chino, mga espiya daw ay di umano gumagamit ng mga maka-impluwensyal o ma-impluwensyal mga politiko para magawa yung gusto nila sa Pilipinas. Well, unang-una,
wala po akong yung sinabi niya na nakialam ako para sa isang illegal na pogo para magkaroon ng lisensya ng pogo ha. Yung testigo po, yung testimonya ng PAGCOR chairman mismo, hindi po ako naglakad ng lisensya. Ako po'y humingi ng yung gifts na bayad sa mga pagkakautang sa PAGCOR dahil di umano, sabi ni Cassie Ong, ay siya ay yung kumpanya na rin-represent niya bilang isang service provider, yung Lucky South, ay nadispalkuhan. No? Di umano naman po yan. Inaawa naman po ako, bakit naman hindi? No? Talaga namang babayaran at babayaran din yan. Kaya lang, importante na ma-explain din sa PAGCOR na nagkaroon din ng naging biktima rin yung kumpanya ng isang krimen, yung pagdidispalko nga. So wala pong kahit anong testigo na nagsabi na ako'y naglakad ng lisensya ha, wala pong ganun. Talagang if at all, ang sinabi ko lang, at inamin naman ito nung abogada ng PAGCOR, ang tinanong ko lang, anong status? Ano yung kulang na dokumento? At hindi naman ako naglakad. Si chairman mismo ang sinabi, hindi ako ng braso. Ako naman po ay talagang, kumbaga, marketing effort ko lang po yun. No? Yung kumbaga, dahil later on, kinuha kong abogado, mga 2 or 3 weeks after nasamahan ko sila sa PAGCOR, kinuha kong abogado sa isang ejectment case, syempre, pang ano ko na lang yun, pang ano ba yun, ano ba yun, kumbaga value-added service na tanungin ko kung ano pa yung kulang ng mga dokumento at kung ano yung status ng kanilang application. Pero malinaw po ha, pagdating na po ng mga pagtapos ng 2023 at sa 2024, kritiko na po ako ng Marcos administration. Paano naman ako maglalakad para sa lisensya ng kahit sino sa PAGCOR? Nako, kiss of death po kapag naglakad ng lisensya sa PAGCOR ay isang kritiko ng gobyerno. So nananawagan po ako sa mga kongresista ha, lalo na yung mga abogado, wag po tayo magsisinungaling dahil tayo pong mga abogado at mga public servants ay meron sinumpaan na tayo magiging tapat sa saligang batas at sa ating mga batas. At isa sa pinagbabawal ay pagsisinungaling sa mga official proceedings. Sana po lahat ng ating babanggitin, lalong-lalo na sa mga hearings ng Kongreso, ay merong basihan. Tatanggapin ko po kung merong mapapakitang basihan itong si Congresswoman Nograles. Wala naman po eh. Yung sinasabi niya na ako'y naglakad ng lisensya, wala pong ganong kahit anong ebidensya. Ilabas po niya. As an officer of the court, kongresista ka nga, makapangyarihan ka nga, but you're still an officer of the court na kailangan hindi nagsisinungaling. Ano pa ba ho ang mga nangyayari? No? Ay nako, ang dami kasi mga nangyayari sa ating bayan. No? Yun na nga po, no? Natapos na yung budget pero ang aking prediction ay ibabalik ng Senado. Tataas ng Senado ang budget ng ating Vice Presidente kasi respeto naman ng mga senador ang mandato na nakuha ni BP Sara. Ulitin ko po ha, yung 32 million na mandato ni Inday Sara, miski pag samasamahin mo pa ang boto ng 300 congressmen, tingin ko mas marami pa rin yung 32 million. Pero o nga pala, ang pinaka-latest, abay dun sa 12 kandidato ng administrasyon, yung kanilang bagong Pilipinas Alyansa, abay dalawang nagsabi na sila ay tatakbo bilang independyente. Isa na dyan, si Super Ate to the President. Okay? Walang iba kundi si Senator Amy Marcos at pangalawa, si Senator Ping Lacson. Well, si Senator Amy Marcos, alam nyo, ako hanggang ngayon, I'm willing to give her the benefit of the doubt na talagang siya ay tunay na kaibigan Inday Sara Duterte. No? Of course, hindi natin makakaila na blood is still thicker than water. Kaya naman, hindi rin ako magtataka kung talagang kapag nagsalpukan ang Marcos at ang Duterte, syempre, baka kampihan pa rin ni Senator Amy ang kanyang kadugo. Pero wag naman natin siyang bigyan ng bad faith na babaliwalain niya yung pagkakaibigan nila ni Inday Sara Duterte. Ang tingin ko, yung desisyon niyang maging independyente, kasi kung siya tatakbo bilang kandidato talaga ng administrasyon, unang-una, hindi naman siya completely pinagkakatiwalaan ng mga loyalists dahil maingay nga siya laban kay PBBM. At siyempre, ang mga DDS, hindi rin siya pinagkakatiwalaan dahil sinasabi nga nila, blood is thicker than water. So sa tingin ko, tamang political decision yung ginawa ni Senator Amy dahil kung siya yung tatakbo talaga sa administrasyon, pwedeng mawala ang boto galing sa loyalist, pwedeng mawala rin ang boto galing sa DDS. Si Senator Lacson naman, sa mulat-mula, talagang tumatakbo yan na independyente.
Pero ibang style ni Senator Lacson, no? Bagamat siya ay nagsasabing siya ay independyente, tinatanggap din niya yung nominasyon na ibinibigay ng mga koalisyon ng partido. Siyempre, politics is addition. Bakit mo naman tatanggihan ang karagdagang boto, no? Siyempre, mas gusto mo mas marami kaysa mas konting boto. Tsaka siyempre, tingnan nyo naman ang kalidad ng ilang mga senador natin ngayon, no? Mabuti nang nandyan si Senator Ping Lacson dahil at least merong isa na talagang pupuntiryahin ang mga pork barrel ng mga mababatas. Sana nga po mas matindi ng puntirya ang gawin ni Senator Ping Lacson, lalong-lalo na sa pork barrel ng mga kongresista. Agree ba kayo or disagree? Nako, alam niyo po ha, eleksyon na. At ayan na nga po, magpa-file na tayo ng Certificate of Candidacies, no? Hindi ko pa po alam kung ano magiging plano ko. Unang-una, ako naman po ay nag-aantay pa ng desisyon ng Korte Suprema. So gustuhin ko man mag-file ng Certificate of Candidacy personally, hindi ko magagawa. Hindi ko po alam if I can do that through a representative. Pero ang aking pinag-iisipan naman, imposible naman akong tumakbo ng senador kasi wala naman tayong pera. Nung tayo unang tumakbo, na-realize natin na hindi ka talaga mananalo sa senador kung wala kang budget na at least kalahating bilyong piso. Wala naman tayong ganyang-ganyang halaga. Ni minsan, di naman tayo nagkaroon ng ganyang halaga. Kaya talagang walang kaduda-duda, napakalabon ako'y manalo para sa senador. Iniisip ko naman yung sa Kongreso, kung si Speaker Martin Romualdez pa rin ang magiging speaker, ano naman ang mahihita ko dyan? Siyempre wala din. Tignan nyo nangyari kay Congressman Marcoleta. Lahat ng committees tinanggal sa kanya. No? Pero on the other hand, dahil si Congressman Marcoleta ay third-termer at mukhang hindi na makakatakbo muli sa Kongreso, sino naman ang magsasalita para sa mga Duterte kung walang maka-Duterte na tatakbo sa Kongreso? So pinag-iisipan po nating mabuti yan. Pero siyempre, dahil tayo naman po ay wala talaga tayong baluarte by way of a district, ang ating pinag-iisipan ay party list. Pero ang problema nga po, hindi ako makaka-file personally, so hindi ko alam kung mangyayari na kaya ko bang maghain ng Certificate of Candidacy. Pero abangan pa rin po natin dahil naniniwala naman ako sa politika. Yung 2 o 3 linggong parating pa, napakadami pa pong pwedeng mangyari. At siyempre, dahil ang eleksyon naman ay napakatagal pa rin, Marso pa magiging panimula ng campaign period, marami pang mangyayari from now until March. Di ba po? Well, sana po ako'y nakapagdagdag kaalaman sa inyong lahat dahil yan naman po ating pakay dito sa Spokes Hour. At importante na lahat tayo naiintindihan ng batas. At alam natin na bagamat ang mga politiko kung ano-anong sinasabi, alam natin kung paano natin titimbangin ang sinasabi ng mga politiko kung paniniwalaan o hindi. At ako naman po, bagamat ako may mga paninindigan, ako naman po ay nagturo ng batas na napakatagal na panahon at katungkulan ko na ibigay sa inyo kung ano talaga ang sinasabi ng batas nang sa ganun, kayo po naman ay magkaroon ng sariling paninindigan. So anyway, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik ha. Hanggang sa muli, ito po yung Spokes ng Bayan nagsasabi, I love you Philippines. You're the only country that I have. You're the only country that I love. Bye!